Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Hello po sa inyong lahat. Nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ako po si Dr. Gary C. Ang ating pag-uusapan ay yung tinatawag na tachycardia. Yan po yung mabilis ang tibok ng inyong puso. Aba, pag in love tayo, di ba? Dug-dug, 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 dug-dug. Aba, ganun talaga. Pag ninenervous din tayo, di ba? O kaya, pag tumakbo tayo, umakit tayo doon sa third floor ng tuloy-tuloy, di ba? Hinihingal ka na at ang lakas ng kabog at ang bilis pa ng tibok ng puso nyo, di ba? Pero ang pag-uusapan natin ay hindi lang yung may kinalaman dyan sa pagod, stress at kung ano-ano. Dapat intindi natin maigi ito. Okay? Dahil delikado po yan sa isang banda. Meron po dyan na baka biglang inatake sa puso. Meron dyan na baka bigla na lang nag-collapse, nawala ng malay. So, kailangan pakinggan nyo po itong lecture na to. Pero syempre, bago natin malaman kung ano ba yung mabilis ang tibok ng puso, dapat alam muna natin ano ba yung normal na pagtibok ng puso. Ilan ba sa kada minuto? So ito po. Ang normal heartbeat po o heart rate ay nasa pagitan ng 60 hanggang 100 beats per minute. Kung kayo po ay pinupulsuhan, ang binibilang po dyan ay sa loob ng 1 minuto kung ilan ang pagtibok ng inyong pulso. So, yan yung tinatawag nating heartbeat. So, pwede sa pulsuhan, pwede naman gamitan ng stethoscope. Pero ngayon, social na, kaya ginagamit natin yung oximeter na meron na rin pag-check ng inyong heart rate, di ho ba? Ngayon, kung yan ang pagitan between 60 to 100, ibig sabihin ba pag bumaba sa 60, masama? At kung lumampas naman sa 100, masama ba? Depende. Bakit depende? Ang mga atleta, halimbawa, kayo'y talagang athlete mula nung kayo high school, college, hanggang sa ngayon ay kayo na active na nag-exercise. Maaaring mas mababa ang heartbeat nyo. Maaaring na naglalaro lang yan sa 50 hanggang mga 59. Pwedeng sabihin normal pa rin yan. Kung kayo naman halimbawa naglakad ng malayo, nagulat, natakot, napagod, lalampas ng 100, 120, minsan hanggang 150. Pwedeng sabihin pa rin normal pa rin yan. So, kailan sinasabing abnormal na? Aba, pag sinabing tachycardia, pag lumampas na tayo sa 100 beats per minute nang wala kang ginagawa. Ibig sabihin, nakapagpahinga ka na o kaya nagpapahinga ka, hindi ka kumikilos pero ang tibok ng inyong puso o ang heart rate na tinatawag ay lampas sa 100. Yan ang tinatawag na tachycardia. So, dyan pa lang sa definition ng tachycardia, ibig sabihin yan, mabilis ang tibok ng inyong puso at lumampas ng 100 na wala kang ginagawa, hindi ka pagod. Ngayon, anong delikado? Bakit delikado to, Doc? Itong dahilan. Because your heart beats too often, dahil mabilis, di ba? Dug, 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 dug. Hindi na niya nabibigyan ng sapat na panahon para ang dugo ay pumasok sa puso at mapuno ng dugo bago mabomba ulit at ikalat sa buong katawan ng ating dugo. Yan ang delikado dyan. Because your heart beats too often o too fast, it doesn't have the time. It needs to fill with blood between beats. So, ganito po yan. Sa mas simpleng paliwanag, imagine nyo po itong puso nyo. So, bumabomba yan, di ba? Pug, 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 pug. Sorry, ibang tunog pug-pug O kaya puk-puk, puk-puk. O bahala na kayo kung ano gusto nyong tunog. So, kada bomba niyan, nag-contract yung muscle nyo, lalabas ngayon yung dugo papunta sa ibang parte ng katawan nyo. Kada nagpahinga, ang inyong puso, papasok ang dugo. Punuin yung inyong mga chamber para pagbomba ulit, ikalat ulit yung dugo. Ngayon, sa sobrang bilis, ano nangyayari ngayon? Hindi na makapuno yung kumbaga yung tangke nyo ng tubig hindi mapuno. So, wala siyang masupplyan ng tubig sa mga bahay o magrasyon sa mga bahay. Yun ang paliwanag doon. Ngayon, this is very dangerous. Bakit? Hindi nakakapag-supply ang inyong puso
ng sapat na dugo na may dalang oxygen na kailangan ng mga selula ng ating buong katawan. Hindi lang ng brain, pati talampakan, kailangan ng enough supply of oxygen na nandoon sa ating dugo. So, yan po yung simpleng paliwanag. Kailangan kasi maintindihan natin yung basic. Kaya pag nagpaliwanag po ako dito sa gabay, kailangan maintindihan nyo po yung basic. Okay, ngayon, anong pwede maramdaman kung meron kang tachycardia o mabilis ang tibok ng puso mo? Ito po yung mga symptoms at mga posibleng dahilan. Some people, walang naramdaman. Maski na medyo mabilis ang tibok ng puso niya, maaring wala siyang nararamdaman. Pero yung iba, maaring may maramdaman na bahagya o may maramdaman na matinding mga sintomas. At ito po yon. Ang tachycardia pwede magdulot ng mga sumusunod. Kinakapos ng paghinga, shortness of breath. Sumasakit ang dibdib. Heart palpitation, nararamdaman mo ang pagtibok ng iyong puso. Dizziness, nahihilo, lightheadedness o parang lutang, at fainting, maaring hinihimatay. Tandaan niyo po ito, kung kayo po'y mabilis ang heartbeat, lampas sa 100 at wala kayong ginagawa at nakakaramdam po kayo na itong mga nabanggit ko, magpa-check na po kagad kayo sa isang cardiologist. Cardiologist po ang doktor na dapat niyong puntahan. Ngayon, can tachycardia cause other medical issue? Ibig sabihin, bukod doon sa mabilis ang pagtibok ng puso nyo, pwede ba may iba pang mga medical problems o issues na dapat natin bigyan pansin? Yes ang sagot. Bakit? Pag hindi natin nagamot yung tachycardia nyo o mabilis na pagtibok ng puso nyo, pwede po kayong mas mataas ang tsansa na magkaroon ng blood clots na pwedeng humantong sa stroke at pwedeng humantong sa cardiac arrest o biglang pagtigil ng pagtibok ng puso. So, hindi dapat binabaliwala to. Kaya may iba mga pasyente, pag pumunta kayo sa doktor, nagtataka kayo, wala kang naramdaman, pero nakita sa ECG o nakita sa napakinggan ng doktor nyo o na-examine kayo at ang bilis ng pagtibok ng puso nyo, nagreseta yung doktor ng gamot. Pero wala kang naramdaman. Sabi mo, wala akong naramdaman, bakit ako iinom ng gamot? Yan ang kadalasang katuwiran ng mga Pilipino. So, anong pwede mangyari? Anong pwede mangyari yung mga sinabi ko? So, what causes tachycardia? Bagamat nabanggit ko kanina, may mga taong mabilis ang tibok ng puso na wala namang masabing seryosong problema. Nandyan na yung stress ka sa pang-araw-araw, umiinom ka ng maraming kape, o umiinom ka ng sobra-sobrang alak, naninigarilyo ka, o anumang ginagamit yung tobacco. Andyan naman yung mga pinanganak na may paglaki ng puso, cardiomyopathy, o may problema sa muscle sa puso, nagkaroon na ng history ng heart attack, may mga heart diseases o iba pa mga problema sa puso. Not enough blood na dumadaan sa inyong ugat because of coronary artery disease o mga pagbabara ng inyong ugat ay maaari din magbigay ng tachycardia at certain medication. So may mga gamot na nagbibigay din ng pagbilis ng tibok ng puso. Kadalasan naman dyan yung mga gamot sa thyroid. Sa yung mga hypothyroidism, binigyan mo ng mga gamot na pampataas ng thyroid na hormones, minsan nagtatachycardia, buibilis ang heartbeat. So what are the risk factors? Pag kayo po'y may tachycardia, ano yung mga dapat nating bantayan? Ano dapat nating alisin? Siyempre, tanggalin mo na yung pagsigarilyo mo. Siyempre, kung may family history kayo, nanay o tatay o kapatid na meron pong history ng tachycardia, high risk din po kayo. Yung feeling stress sa pang-araw-araw, yung mataas ang blood pressure, overweight, yung malakas uminom ng kape at malakas uminom ng alak, yung mga may thyroid problem na dinisitahan na ng gamot pero hindi iniinom, kadalasan sila yung mga nagiging mas grabe ang tachycardia. Yung mga umiinom ng gamot, lalo na yung mga gamot na pinagbabawal, nagkokos din yan ng pagbilis ng tibok ng puso. Having certain heart issues, taking certain kinds of drugs or heart medicines, dapat ikonsulta nyo sa inyong doktor. So what are the diagnosis tests na kadalasang ginagawa? Paano na-diagnose? Paano tinetest? So ito yung mga kadalasan na rini-request ng doktor pag ang pasyente ay nakitaan mabilis ang tibok ng puso. Number 1, yung standard na ECG or EKG. Ito yung electrocardiogram.
Diyan pa lang huli na yung problema. Pag medyo gusto ng doktor na mas detalye, maaari mag-request ng Holter monitoring, 24 hours na para may nakakabit sa iyo para makita yung normal na pagtibok ng puso nyo sa pang-araw-araw. May mga tinatawag na tilt table test, stress test, electrophysiology test or EP study, at 2D echo. Yan yung echocardiogram na tinatawag. So, yan ang kadalasan mga test. Ngayon, good news. I would say siguro 70 to 80% ng mga pasyenteng may palpitation ay maaaring binigyan lang ng mga medication at nakokontrol na po. So kadalasan medication ang kadalasan binibigay, at ang mga medication na pangkaraniwan na binibigay yung tinatawag ng mga beta blocker. So I'm sure marami sa inyo na siguro yung mga may palpitation na may mga hyperthyroidism, abay, umiinom yan ng mga propanolol, yung mga masa may ulol sa dulo, alam nyo na yun, no? Metoprolol, atenolol, yan yung mga beta blocker. Mga calcium channels blocker to control the hypertension, importante para to control din the fast heartbeat, no? Usually mga calcium channel blocker tulad ng may mga pidin-pidin, nifedipine, di ba? Amlodipine, mga ganyan. Then mga anti-arrhythmic drugs to regulate your heartbeat, mga blood thinners para ang dugo nyo ay lumabnaw o anticoagulant, kadalasan binibigay ito doon sa mga may atrial fibrillation. So, maraming klase po kasi ng tachycardia. May tinatawag na sinus tachycardia na ito yung pinakamadaling ayusin. Ayan, medyo mahihirap na dyan pag tinawag na ventricular tachycardia, yung mga atrial fibrillation, yan medyo mga mas mahirap-hirap ng konti. Yan yung kadalasan pag hindi nakuha sa gamot, humahantong na sa paglagay ng mga tinatawag na pacemaker. Usually yung pacemaker, yan yung para magbibigay ng kuryente sa inyong puso para mag-regulate ang inyong pagtibok ng puso. Okay? Sana nagustuhan nyo po yung aking paliwanag. Sa mga nagtatanong ng aking clinic, ang aking clinic po ang The Life Extension Center for Health and Wellness. Matatagpuan sa 3rd floor ng Belkens Tower, 127 Malacas Street, Central Diliman, Quezon City. Nasa likod lang ng Philippine Heart Center yan. At ang contact numbers ay 8911-1314. At ang cellphone number na pwede nyong mag-inquire ay 0917-577-7675. Please, call muna po kayo for appointment kasi ang consultation ay by appointment lang. Limited time kasi binibigay ko sa mga bawat pasyente only time. Ayoko ng limited kasi yung iba, ang dami-daming pasyente tapos 3 oras lang na sa clinic. Paano mabibigyan ng sapat na oras, di ba? So, ang binibigay natin dito, unlimited para mapaliwanagan natin na maayos. And as usual, kung nagustuhan nyo po yung aking lecture, mag-iHeart GSK sa comment section. I-thumbs up nyo po itong video at huwag kalimutan mag-subscribe sa Gabay sa Kalusugan Dr. Gary C. Okay? I-share nyo po lahat ng inyong natutunan. At maraming salamat po sa lahat ng nanood. Ako po si Dr. Gary C. ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!